And then sinabi mo rin na dalawang congressmen ang involved. At yung dalawang congressmen na yon, huwag na kayong magbulan dalawa. Baka mamaya pag-untugin pa rin dalawa yung ulo eh. Your Honor, wala Ang po ako dalawang pinapag- congressmen na yon allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acop. Iho, Mr. Tumbado, kayo po ay kasamahan ni Attorney Guadis sa LTO, tama po ba? Yes, Your Honor. At nung siya ay nalipat sa LTFRB, kayo po ay dinala niya doon sa LTFRB, tama? Yes, Your Honor. And according to your two affidavits in our possession, pinagsilbihan mo siya hanggang maski mapabayaan mo yung pamilya mo. Tama? Yes, Your Honor. Pinagsilbihan mo siya pero inilipat ka sa modernization program ng public utility vehicles. Yes, Honor. Yes, Honor. And because of that, sumama ang loob mo. Yes, Your Honor. And because of that also, pagsama ng loob mo, nag-resign ka. Hindi ka tinanggal, nag-resign ka. Hindi, yes, Your Honor. Hindi na po kasi maganda yung working, yung relationship namin doon, yung mga staff. Lalong-lalo na po yung executive assistant to niya. Ginagawa niya po ako ng intriga, sinasabi sa mga... Sinong gumagawa ng intriga? Si Attorney Guadis? Hindi po, yung EA to niya. Sige, tuloy mo. Iniintriga po niya ako lagi dahil hindi ko alam kung anong problema niyan. Basta sinasabi sa mga operators doon, wag na po akong lapitan dahil nanghihingi daw ako ng pera, which is not true. Kada sumbong po ni Miss Borja, yung pong si Miss Borja, siya po yung humahawak ng koleksyon ng Colorum. Siya po yung kumukuha doon sa koleksyon ng Colorum. Sino? Buong pangalan. Si Maru, Sino mo eh? Marijo Borja. Isang executive assistant din ni Attorney Guadis. Yes, Your Honor. Siya kumukuha lahat ng pera ng collection po. Ng collection sa mga Colorum. Yes, Your Honor. Remember, Mr. Tombato, you're under oath, ha? Yes, Your Honor. And I think your lawyer knows that. Yes, Your Honor. Okay. You're under oath. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang kumukolekta. Yung isang executive assistant ang kumukolekta. Yes, that's true, Your Honor. Hindi kaya ikaw ay nagselos dahil hindi ikaw ang kumukolekta? Hindi ko po pinapakilaman. Nung nalaman niya, nung brief niya ako, hindi ko na siya pinakilaman sa kung ano man ang ginagawa nila. Hinayaan ko po siya, pero ako po ay hindi tinatantanan sa pag-iintriga sa akin. Nagtatrabaho ako, pero kung ano naman yung mga pinagsasabi sa akin. Doon po ang dahilan kung bakit po nailipat ako sa PUVMP. Yeah. Hindi po ako, lumapit po ako kay Chairman Guadis. Pero hindi ka inintindi. Hindi po. Yeah. Tapusin ko na. Hindi ka inintindi. Kaya tuloy, nag-resign ka. Yes, Your Honor. Dahil sipin mo nga naman, LTFRB, dinala ka niya, LTO, dinala ka sa LTFRB. Tama? Yes, Your Honor. Yeah. Dahil sa sama ng loob, kinakanta mo na ngayon lahat ang mga nangyayari doon sa inyo. Tama? Yes, Your Honor. At hindi mo ba alam na pati ikaw ay kasama rito dahil ikaw ay walang ginagawa samantalang may labag sa batas na nangyayari sa harapan mo? I'm not aware, Your Honor. Ikaw nagsabi mismo na si Madam Borja wala po akong partisipasyon ng koleksyon sa kwan eh. Your Honor, hindi ba labag sa batas yun? Labag po sa batas pero wala po akong partisipasyon sa particular na... Hindi ko sinasabing may participation ka eh. Ang sinasabi ko, alam mo, nangyayari sa harapan mo. Yes, Your Honor. Yeah. Di ba? Yes. And you can ask your lawyer. Hindi ka kaya guilty rin? Tanungin mo siya. Pakitanong. Your Honor, Hindi ikaw ang tinatanong ko, Mr. Lawyer. I withdraw that again, Your Honor. Paki-advise mo yung kwan. Tanungin mo yung lawyer mo. Honor, hindi po ako aware doon kung may pananagutan po din ako. Nasa na-witness ko. Ngayon ko lang po nalaman po. Edi, bahala na yung investigador sa'yo kasi ako, buong buhay ko sa police at saka sa PC, ako yung investigador eh. Kaya, pwede kitang hamulin dahil may nangyayaring krimen sa harapan mo, nalalaman mo, wala kang ginagawa. Kaya nga sabi ko, tanuin mo yung abogado mo eh. Diba? Iho. Now, in October 9, lumabas ka sa media, tama? Kasama si Mr. Balvena at saka yung Manibela Group. Yes, Your Honor. And the allegations or accusations you have stated in media
generally were the following. 1.5 million is paid in exchange of approval of franchise, securing routes and special permits. Tama po ba na sinabi niyo yun? 5 million pala. Hindi Yeah. 1.5 million. Yes, Your Honor. And sinabi mo rin doon na corruption would reach DOTR and Malacanang. Tama rin po? Yes, Your Honor. And then sinabi mo rin na 2 congressmen ang involved. Wala po ako natatandaan na sinabi ko may mga involved na congressmen, Your Honor. Ang sinabi mo doon sa interview, sinabi sa iyo ni Attorney Guadis that 2 congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchisers. Sa GMA News yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss lang po ako. Anong na-miss? Could you please clarify? Na-misinterpret lang po ako Hindi sa mo sinabi ko. sinabi o na-misinterpret ka? Na-misinterpret po nila. Ibig sabihin, ano ang binanggit mo? Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi, according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yun. At sinasabi na merong 2 congressmen na sinabi ni Attorney Guadis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung 2 congressmen na yon, huwag na kayong magbulan 2. Baka mamaya pag-untugin pa yung 2 yung ulo eh. Your Honor, wala Ang po. 2 congressmen na yon allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acop. Iho, I have been in the service, public service for less than 50 years. Ang kaso ko lang ay double at multiple murder. Walang corruption. Your Honor, hindi ko po kayo inuugnay sa korupsyon. Wala po akong sinasabi sa salaysay Tinatanong nga ko. kita eh. Wala po. Wala po, Your Honor. Yun yung sinabi ni Miss Maki Pulido. Wala po. Tinanong niya ako, ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung clip na yan at wala pang statement si Mr. Affidavit si Mr. Tumbado. Dahil kung hindi, sa korte kami magkikita. Oo, kasi kung kasama po kayo, kasama po din sa recantation ko po yung pangalan ninyo, tsaka ni Kong Marcos. So, in other words, hindi totoong sinabihan ka ni Attorney Guadis na may kasamang 2 congressmen sa collection ninyo ng 5 million monthly from transactions such as the opening of new routes on franchises. Kasi kino-quote ko yung GMA News Online. Iho. Dito. Baka akala mo, hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing. Pinaghahandaan ko kung paano kita didikdikin eh. Your Honor, wala po talaga. Wala. So, Attorney Guadis, wala ka bang sinabing ganun? None, Your Honor, and with the permission of the chair, may I issue a clarificatory statement on how he came to LTFRB? Because I did not really personally bring him. He was recommended to me by a very close friend. That's why I took him in as an executive assistant. Kasi nakalagay dito sa sa affidavit niya. Yes, Your Honor. So, lesson learned, Attorney. Huwag kang maniwala sa close friend mo. Naniwala po kayo kaya tuloy nadala nyo. Ngayon na nangyayari na ito. May I further say just for 1 minute, Your Honor? When I was in the LTO, I have a communications team. When I was transferred to LTFRB, I was looking for an executive assistant. And that person who used to head my communications team in LTO endorsed him. And I value the endorsement of that person. That's why I took him in. Not because I know him, but because of the person endorsing him. And for that, I took him in as my executive assistant. That is for the record, Your Honor. Thank you. And for the record, iuulitin ko, hindi ako nagkakaso sa 40-year service ko sa Philippine Constabulary, Philippine National Police ng kasong corruption. During the time of then President Fidel Ramos, pinag-submit din kami ng courtesy resignation. I only submitted a 1-line courtesy resignation. At hindi na ako na-interview kasi walang bahid yung record ko sa corruption eh. Iho. Pero kung tatanungin mo ako anong mga kaso ko, multiple murder lang naman. Dahil sa Kuratong Balileng, kinasuhan ako noong 1995, na-quit ako noong 19 years thereafter. Second term na akong congressman by the Supreme Court. Now, may binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tumbado?
Yung binigay sa'yo na kopya ng mga text messages, a-flash din dito kanina. Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun. Gawa-gawa mo yung text messages na yon. Papunta kanino? Kay Chairman po. Kay Chairman Guadis. Gawa-gawa mo. Paano mo ngayon mapapaniwala kami at ang publiko na meron kang sinasabi mong totoo na nasabi mo na at meron ka rin sinasabi na sasabihin mo ngayon hindi totoo. Nalito po lang ako kanina sa tanong, Your Honor. Ilan taong ka na ba? 47. 47. Ilan ang anak mo? Isa. Isa. Opo. Ilan ang asawa? Isa lang. Isa. Oh, hindi ka nga nalilito eh. Galing mo sumagot eh. Tapos ngayon sasabihin mo nalilito ka sa mga statement mo. Ano? Huwag mo kaming palusutan iyo rito. Kasi yung 10 days mo, dadagdagan ko uli ng 10 days eh. Ha? Don't ever think na ako'y nagbibiro dito. Alam na mga kasamahan ko, hindi ako nagbibiro talaga pag hearing. Yung binabanggit na sa messaging, sa splice na sinasabi mo ay 7 cooperatives of UV Transport in Region 3, 105 units changed from high age to high roof. The amount of 10 million. Hindi rin totoo ito? Gawa-gawa mo? Ano? Uy, hindi ka nakikinig sa akin. Sagutin mo ako. Totoo ba ito? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Alam mo, Mr. Chair, bibigay ka rin pala eh. Mr. Chair, may I be recognized? Sandali lang, Tony Guades. You are invoking your right to remain silent dahil yun ang kwan ng iyong lawyer. Eh kasi iho, sa tingin ko bilang investigador, kasama ka rito eh. Ha? For all intents and purposes, kasama ka rito sa katarantaduhang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumama lang ang loob mo, sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Kaya ka kumakanta eh. Iho, huwag kang umiti. Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin. Meron din sa messaging na yon, galing din sa'yo, RDCJ and Grab operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tombado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ, Mr. Tombado? Sagutin mo ko. Your Honor, sa pagkakalam ko siya po ipangalan, pero Ikaw ang nagpadala nito eh. Di ba? Yes. Sinabi mo lang kanina. Di alam mo. yes, Your Honor. Sino? Si RD Marbella po. Sino nga? Si RD Marbella po. Anong pangalan? Ano yung C? Carl siya. Hindi mo nga tinitingnan mo yung pangalan niya eh. Hindi mo ka rin sigurado Hindi po eh. po kasi siya malimit po nga po Pero sa office. RDCJ, bakit? Ito ba ang tawagan ninyo doon sa LTFRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. Ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Yes, Your Honor. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3. S, Sierra, V, Vista, 3. Sino yun? Operator din po. Operator Yes. ng Transport cooperative po sa Muntinlupa. sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? Lumapit po siya sa akin yung may press conference noon. Press conference saan? Yung nagpa-press con po ang Magnificent 7. Doon mo siya nakilala. Yes, tinawag niya, kinalabit niya ako. Tapos, humingi po siya ng assistance sa akin kung pwede daw po makalapit kay chairman. Ang tagal na daw po silang nagfa-follow up sa mga papel nila hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha. So, kung maaari po daw na samahan ko po sila, matulungan para mailapit kay Chairman Guadis yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga problema sa papel. Yung SB3, yung message na nakalagay doon sa binigay namin kopya sa iyo. SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun?